So lots of mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. So sa video na to, mag-game test tayo ngayon 2025. Itong iPhone XR, maganda pa kaya to for gaming? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So si iPhone XR ay powered ng Apple A12 Bionic chip. At meron tayong games dito na few games like ML, COD at Honor of Kings. Titingnan natin si COD sa Battle Royale and multiplayer din. And itong smartphone na to ay updated pa rin sa iOS 18. So yan, first lalaroin natin is ML. So ang settings natin, ayan, available siya sa high refresh rate, ultra graphics, HD mode naka-on, shadow on, naka-on ang outline at shadow, at syempre naka-full download na resources dito. So pagdating sa Mobile Legends, kung makikita nyo naka-high settings tayo, and so far, playable naman, nakakatuwa, biruin mo. Ang tagal na nitong smartphone na to, pero maganda rin performance siya pa rin sa ML, sa mataas sa settings. Ayan, may mga slight frame drops, very minor, pero after nun, gumaganda pa rin naman ulit yung performance niya when it comes sa Mobile Legends. So yun, makakalaro naman kayo ng mabuti ng ML dito sa iPhone XR still ngayon 2025. Super playable pa rin siya. Okay pa rin po ang kanyang performance. Ayan, no? Ganda pa rin. So next naman is Honor of Kings. So ito yung settings niya. Resolution Ultra, FPS High. So pagdating sa Honor of Kings, ayan, playable din naman si so playable naman yan sa iPhone XR sa mataas sa settings. Slight frame drops tayo na experience, pero very normal lang naman siya. Wala naman tayo na experience sa sobrang lalang frame drop, yung mga nako-force close na app. And when it comes sa pagiging overheat, is hindi naman nag-overheat pa naman yung smartphone kasi sobrang saglit pa lang naman tayo naglalaro. Pero syempre, matik na yan, depende na rin of course sa room temperature nyo, yung depende na lang yan of course sa room temperature nyo, yung status ng inyong smartphone when it comes sa overheating. Pero so far so good naman ang ating performance dito sa iPhone XR sa Honor of Kings. Next naman is COD. So graphics very high at frame rate natin. So frame rate na lang natin nasa max at graphics high kasi hindi siya pwede sa very high na graphics pag sinet natin sa max frame rate. So yan na lang settings natin.
So pagdating sa COD Battle Royale, like napansin ko na medyo mainit na yung smartphone na yan. No? Sobrang dito banda sa taas, mainit siya. At yun yung nagresulta ng mga sobrang lalang frame drop kanina na hindi na gumagalaw yung player. Pero yun, bumalik naman siya sa performance din na nakakalaro na tayo. Yun nga lang, nagde-develop na yung heatness dito sa smartphone na to. Try natin pag may kalaban na. Nagfe-frame drop siya from time to time. So pag may kalaban, nakakalaro naman tayo. Ayan. So yun lang. Napansin ko pag mainit na talaga yung smartphone, doon na tayo nakaka-experience ng frame drops sa iPhone XR. Kung makikita nyo, nag-frame drop siya. Ayan, kasi mainit na bandas dito sa taas eh. So, I think any game magiging ganito siya pag ganito na yung ano niya. Yung temperature niya. Ayan o. So, okay yung performance eh. Pero pag nag-overheat, doon lang tayo makaka-experience sa mga ganito. Ito yan, bumalik na siya ulit. Parang huminga lang. Siguro, isang reason rin dyan, of course, sa battery na rin, di ba? Overall, yung chipset is just fine. Malakas pa rin naman yung chipset. Pero when it comes sa battery lang talaga tayo minsan magkakatalo sa mga iPhones. So yon, playable naman. Ang COD multiplayer depende na lang din kung hindi pa siya mag-overheat. Pero as far sa ganito performance, the chipset is okay. Playable naman. So yun mga ka-J-Vlog, ang ating game test dito sa iPhone XR ngayon 2025. So when it comes sa chipset performance, wala akong masasabi. Maganda pa rin yung chipset nito, the Apple A12 Bionic chip. Kung makikita nyo, na-handle nyo naman sa mga tataas sa settings. Ang pinaka-main problem is the battery. Or, yun nga, ang bilis niya mag-overheat. Depende sa room temperature. Hindi kasi tayo naka-aircon ngayon. Parang yung temperature natin yung parang outdoor temperature, kaya ganito siguro rin yung ganyan siya rin kabilis mag-overheat, medyo mainit na siya. So doon lang naman tayo naka-experience ng heatness or overheat sa COD. Pero when it comes sa ML tsaka sa Honor of Kings na naglalaro ko, wala naman tayo na-experience sa heatness or overheating. Pero dito sa COD, doon lang siya lumabas yung pagka-overheat niya na nag-cause ng mga malalang frame drop doon sa laro. Pero yun nga, humihinga lang ng konti, bumabalik naman ulit sa normal performance itong iPhone XR. So okay naman, again yung chipset is okay, maganda pa rin, kayang-kaya pa rin mag-handle ng mga games today or modern games today. Pero again, yung battery lang magiging kalaban nyo dito. So kanina nasa almost full charge ako, tingnan nyo, nasa kalatin na yung battery, 47 na yung battery nito iPhone XR. Pero again, mga ka-J-Vlog, depende yan sa battery. Siguro yung battery nito luma na nga rin, di ba? Kung pinalitan nyo to siguro ng mas magandang battery or newer battery, mag-iiba yung usapan niya sa performance sa gaming din or sa overheating. So, yun mga ka-J-Vlog, iPhone XR still, again, kayang-kaya pa rin mag-handle ng mga games. Pero kung gagamitin nyo to, manage expectation, lalo na sa battery. So, kung interested kayo bumili ng iPhone XR, ayan, doon tayo sa nire-recommend kong shop ang CMB Gadgets, Store Lexi 07, second floor Green Hills, San Juan City.